Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome back po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At ngayong umaga ay makakapanayan po natin ang ating welfare. Siya po ay isang social welfare officer, 3 local youth development officer designate. At ito ang the best na masasabi ko sa inyo, siya po ay kamag-anak ni Liza Soberano. Sa apelyedo lang. Welcome po natin mga kababayan, Ma'am Nelia Soberano Basadre. Ma'am, good morning. Good morning po. Isang nakakabatang umaga po sa lahat. Correction po. Nakiki-apelyedo lang po tayo kay Liza Soberano po. Yes, Soberano po ako nung dalaga, pero I don't know kung talagang connected ako kay Liza Soberano po. Ayun. Good morning po sa lahat. I heard, Ma'am, from your daughter, connected daw, tita daw. Ayun, joke lang po yun. Alright. Ma'am, tuloy-tuloy tayo, Ma'am. Kamusta po kayo? And thank you so much sa inyong pagpapaunlak dito po sa aming imbitasyon sa programang ito. Ayan, Miss Allen, thank you din for inviting me dito po sa inyong programa. At syempre po, masaya din po ako na magiging kabilang po sa isa sa mga interviewee po ninyo sa programang ito. Mabuti po, lagi po nating, meron tayo laging mabuting pananaw araw-araw. Ayan. Yan yung maganda laging sa good lahat. morning. Opo, mga kababayan. Kasi talagang sa araw-araw nating buhay, sa napakaraming challenges everyday, maganda yung lagi tayong mayroong magandang pananaw. Yes. Alright? Ayan. Ma'am, ano po, sa unang katanungan, ano po ang nais naming malaman, kung ano po ang gampanin ng isang Local Youth Development Officer Designate? Okay, Yan. noong 2018 po, I was designated as a Local Youth Development Officer. Aside from that po, kung susundin po natin yung mandato po ng SK Reform Act or the RA 10742, isa po doon na ang trabaho po ni Local Youth Development Officer is to make sure na meron po tayong mga youth organization or youth serving organization na registered po, na nakarehistro po sa ating opisina. At the same time po, i-enroll din po natin doon sa YORP or yung online registration po ng mga youth organization po ni NYC. Isa din po dyan is to provide technical assistance po sa member po ng ating Local Youth Development Council, lalo na po sa formulation po ng ating Local Youth Development Plan. At the same time po, serve as the secretariat po ng ating LYDC. Pang-apat po, yung pagpo-provide po ng mandatory training po, the Sangguniang Kabataan Mandatory Training po sa ating mga SK officials at saka mga LYDC members. So, syempre, in accordance po yan sa program jointly designed para sa implementation. And at the same time po, kailangan po kami bilang mga LYDOs should be accredited po ng NYC bago pa man po kami mag-conduct ng SK mandatory training. At the same time po, magpo-provide din po kami ng technical, logistical, and other support po in the conduct ng mandatory and continuing training program and to such other programs of the Commission and the DILG. Tapos po, syempre, magko-coordinate po kami with the NYC with regards po sa mga youth programs within sa jurisdiction po, lalo po dito sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point. And syempre, perform other functions as prescribed by the ordinance po. So, mostly po, ang LYDO po, kung titingnan po natin, parang ano po kami, baby po kami ng ating mga MLGOO sa implementation po ng mga programs po para sa kabataan. So, sa MLGOO po, parang yun talaga yung head pagdating po sa supervision po sa implementation ng mga programs sa barangay. So, ito po sa pananaw ko po na sa MLGOO, it's more on the mga barangay captains, sa mga punong barangays. So, parang branch out kami doon para naman kami po sa mga sangguniang kabataan po. Making sure na ang kanilang po mga programs, projects, and activities ay talaga pong
nakalaan sa iba't ibang aspeto po or iba't ibang aspect na maipoprovide po natin para doon po sa kabataan. Na hindi lang po sana sa larangan ng sports lang nakatuto, kundi marami pong aspeto sa buhay po ng kabataan ang dapat po na ma-provide natin mga projects po for them. Yun. Ayan, opo. So, ito pala ma'am ay napakalawak, ano? Kasi this is under Republic Act number 10742, ano po ma'am. At ang laki po ng inyong gampanin. Ito ay nakatutok din maging sa sangguniang kabataan. And ma'am, regarding this, ngayon po ay kasalukuyang pinagdiriwang yung mga Kabataan Week. Ano po, especially I think 12 ng August. Yes. Opo. Ano po bang ang kahalagahan nung pagdiriwang na ito? Okay. Ayun po, mandato po yan ng batas natin, no? Ng RA 10742, particularly on the Section 30 po. Na kailan po ay ma-observe po natin ang Linggo ng Kabataan wherein kung saang linggo na fall po ang ating August 12. So dito po sa bayan po ng Brooks Point, masaya po tayo na nakapag-celebrate po tayo ng Linggo ng Kabataan. Opening po natin nakaraan ng August 12, talaga pong ginawa natin ng paraan na makapag-celebrate tayo on the day mismo, Okay. August 12 po. Municipal-wide. Yes, municipal-wide po. I think sa mga previous po ng mga SKs, nakapag-celebrate din po sila, pero di po ba yung SK, nagkaroon po ng gap. Kasi binalik na lang po ata yung SKs natin last 2018. So, after po nung 2018, sabihin ko na lang po, it's the first time na talaga nakapag-celebrate po tayo ulit ng municipal-wide na Linggo ng Kabataan po. This Linggo ng Kabataan, syempre we aim naman po na magkakaroon po ng venue ang mga kabataan po natin kung saan po may papakita nila ang kanilang mga galing at talento po sa larangan po ng sports, arts, or singing, and at the same time po, syempre, sa kultura din po nila. At sana papanahon po ngayong tema po natin sa digital aspect din po. Ayan. So, and at the same time po, we also aim na ma-provide po sila ng equal opportunity na kung saan ang youth leadership will be empowered sa iba't ibang klaseng mga activities po, trainings or exposure po para sa kanila. Siyempre, to create din po or makapag-produce po tayo ng mga various talents. Dahil po sa mga activities natin to, malay mo, diyan natin ma-discover na marami tayong mga kabataan sa Brooks Point na may mga iba't ibang talento po. And syempre, to promote din po camaraderie po sa lahat ng mga sangguniang kabataan in the barangay and other youth organizations. So aside po sa municipal-wide, meron po tayong mga celebration din po sa bawat barangay po. Ayun. So, isa po yan sa talagang nakikita natin kahalagahan din po kung bakit kailangan natin isa-celebrate din po yung Linggo ng Kabataan. At syempre, para masabi din po ng kabataan po natin na may celebration tayo ng Children's Month, may celebration tayo para sa mga PWDs, may celebration tayo sa women, elderly, yung kabataan parang wala, di ba? So it's about time na po na nasa-celebrate din po natin yung Linggo ng Kabataan. Alright. Naku, Mama. Maraming salamat sa inyong napakagandang kasagutan regarding that. Bilang LYDO naman po, ano po ang mga prioridad yung programa na nais nyo pong maisagawa ngayong taon? So, sa ngayong taon po yan, isa na po ito talaga yun na i-celebrate po natin yung Linggo ng Kabataan. Kasi syempre, mandato po ng batas. And at the same time po, syempre, priority po talaga natin yung makapagbigay talaga tayo, makapacitate po natin yung ating mga sangguniang kabataan. Sila po talaga kasi sila po yung doon sa grassroots po natin to serve ang mga kabataan po natin. So, ang isa po sa kagustuhan talaga natin na sana different programs will be implemented for the youth. Hindi lang po sa larangan ng sports, katulad ng po na nabanggit ko kanina, kundi po it's more on to capacitate po yung mga youth leaders natin, especially the sangguniang kabataan po. And at the same time po na ma-empower din sila mismo to mailabas po ang talagang leadership skills nila, yung pag-handle po ng mga kabataan sa kanilang mga barangay po. Isa po talaga sa gusto nating ma-impart sa mga youth
officials po natin. So yun po. Naku, nakikita ko ng mga kababayan kung sakali na ma-absorb nung mga kabataan yung mga ini-impart sa kanilang knowledge, talagang uunlad po ang bayan ng Briggs Point. Hindi lang po yung bawat individual na kabataan dito sa ating bayan. Tungkol naman ma'am sa inyong pagiging LYDO, maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano po yung mga nakakaharap nyong mga challenges at kung paano nyo po ito ino-overcome? Okay. Challenges, lagi yan. Pero anyway, sa part naman po ni LYDO, unang-una po sa lahat, syempre yung institutionalization po natin ng Local Youth Development Office. So, isa po yan. So, pero masaya naman po tayo na kahit paano po, suportado tayo ng ating pamahalaang lokal, lalo na po ni Mayor June Benedito po, when it comes po talaga sa mga programa para po sa kabataan. So, isa po yan. So, wala po talaga tayong physical na office po na matatawag po na LYDO. So, we're hoping for that, na sana po ay by next year, magkakaroon po sana. Siyempre po, sa aspeto din po ng pondo, ang dami-dami po sana natin gustong gagawing mga activities for that. Pero amat-amat lang. Pero thankful pa din po kasi andyan po yung ating mayor na talaga pong nagpo-provide kung ano man po yung kakulangan sa pondo po ni LYDO. Katulad po ng nagkanda po tayo ng SK mandatory training. So we don't have the enough fund for that training alone. So ang mayor's office po ang talagang nag-shoulder po ng expenses natin na mairaos po natin ang SK mandatory training. So sa 15 po, that is bukas, may training din po ulit tayo para sa mga SK chairpersons natin at saka secretaries. Sponsor naman po ulit ng ating mayor's office po yung gagamitin natin dyan. Ang ating Linggo ng Kabataan po, nag-share po ang ating SK Federation para po mairaos natin ang ating Linggo ng Kabataan celebration. So, yun po, number one, syempre, yun kanina yung office, yung pondo. But nevertheless naman po, all challenges naman po, basta may gusto po tayo, ma-overcome naman po natin as long as we know how to ask help sa mga tamang opisina po. So, yun po. So, thankful lang din po talaga kami sa kay Mayor po kasi lagi pong andyan na mag-oo lagi pag tayo ay naghihingi kaagad ng budget para implement po yung program. Ayan, opo. Ma'am, sa inyong pag-iikot-ikot dito po sa mga kabataan dito po sa bayan ng Briggs Point, sa inyong pong palagay, kamusta na po? Ano na po ang kalagayan ng ating mga kabataan? Ano po yung mga kalimitang kinakaharap na suliranin o sitwasyon po ng mga kabataan? Okay, as a social worker, no, tsaka siyempre sa tagal ko na 9 years in the office of the MSWDO, pagdating po talaga sa mga challenges, marami po, suliranin. Marami po tayong kinakaharap dyan. So sa mga kabataan, siguro hindi natin masasabing i-general na ganon. Kasi may iba namang population din na ganito. So sa suliranin, I think, sa ngayon po kinakaharap talaga natin yung sa teenage pregnancy. So teenage pregnancy is not just only para lang doon sa mga hindi nakakapag-aral, sa out-of-school youth. May mga sabi natin na naging teenage pregnant din sila na mga nag-aaral, di ba? So, lalo na ngayon, number 1 tayo sa teenage pregnancy. Correct me if I'm wrong po. So, isa din po talaga sa tinututukan po ng ating lokal ng pamahalaan yan, lalo na po yung sa RHU po. So, sabihan namin, paano kaya natin, ano kayo pwede pang gawin natin para yung mga kabataan natin is hindi po talaga may engage for that. Syempre, meron tayong mga nai-encounter na mga children in conflict with the law or children at risk. So, hindi po natin yan masasabing walang mga kabataan na gumagawa po ng hindi labag sa batas, basta they are in conflict with the law, mga juvenile po natin. Kung titingnan po kasi natin yan, Ma'am Allen, ako, on my personal view lang,
Oo, yung mga kabataan kasi na yan, why they are into that? They are engaged sa mga ganong gawain po, no? Siguro po, it's about time na rin na talagang pagtibayin po natin yung pamilya. Ayan, kasi pag ina-undergo po kasi natin sila ng counseling or pag nakakausap natin even the parents, minsan po diyan mo po makikita na okay, there could be something wrong inside the family po. Sometimes kasi it's ano lang po na sometimes bakit yung bata they late na nila nalaman na bakit sila nag-go into early pregnancy. The parents doesn't know na meron pala silang boyfriend na or girlfriend, ganun. So, the communication within the family itself. So, yung mga batang they are in conflict with the law, it could be na, yes, nakikita natin na yung guidance po ng parents. Wala, kaya nakakagawa sila ng ganung bagay. Ano pa ba? There are also children din or mga kabataan na ang lakas na ng loob na gumawa ng mga bagay na very, sabihin natin dangerous, yung mga drug racing na yan. Pero ang lakas-lakas ng loob nila, di ba, gumagawa sila ng ganung bagay na they even have the guts, di ba, nakaraan, nagpapahabol sa pulis. Actually, So, mayroong namatay bago lang oo, may news so parang, dahil sa drug race. yes, parang ang lakas ng loob na nila na they can do that thing na sometimes ito po it's on my personal lang na parang minsan nakikita natin na they don't have that high regards na po sa mga elders. It's my personal view lang po ha. Hindi na po naman po nila lahat po 'yon kasi na-experience ko po na one time there is mamang pulis na nagsasaway po sa mga kabataan. Parang they just don't hindi nila binibigyang pansin yung pagsasaway sa kanila ng mga mamang pulis natin sa kanila, yung parang ganon. So sabi ko, saan pa talaga tayo magsisimula sa pag-ano ng mga kabataan? Siguro it's more on the value formation na. Hindi na lang po siguro tayo yung parang, sige, provide tayo ng ganito, intervention, something. So siguro it's more on sa family na. For me po, actually, doon tayo. Yun sana yung aking next question. Kung ano yung mga pwede nating hakbang, kung ano yung magagawa natin, sige, tuloy niyo po. Oo, yun. So, syempre sa problema ng kabataan, siguro isang solusyon din yan, yung sa pamilya din po. Isi-strengthen po natin yung family. So, most of them talaga is parang, siguro, may pamilya po na they are, ang ano na nila, they give more freedom to their children po. Na sometimes, yung first-hand information na kukuha ng bata sa labas, so, na supposed to be the parents will be the one na magbibigay ng impormasyon na yun. Guidance. Oo, yes, the guidance. Kaya the curiosity ng mga kabataan, mas nasasagot ng doon sa labas, which is parang, sabihin na lang natin na hindi yun yung angkop sana na nasagot doon sa mga queries po nila. Ayan. Siyempre, sa part din po natin, no, sa LYDO, sa mga SK officials natin, or even the local government po, we are working naman po na makapag-implement tayo ng mga programs sa mga kabataan. Lalong-lalo na po, syempre, hindi lang po tayo lagay yung IEC lang ng IEC sa kanila. Dapat po, meron tayong mga concrete na program for them na parang it's more on, syempre yung katulad na lagi kong nababanggit, it's more on the value formation na po sa kanila. Ano ba ang dapat kong gawin bilang isang kabataan? Ma-inculcate po sana din ang values po sa kanila ng isang mabuting mamamayan po. Yung marunong ka talagang magkaroon ng disiplina din sa sarili mo. So, hindi lang po yan trabaho po ng school, trabaho po ng gobyerno natin, kundi mismo din po sa loob ng bahay. So, yan po, sana po yung kabataan po talaga may empower natin na okay, sisimulan ko talaga yung pagbabago sa sarili ko. Hindi po ako aasa doon sa gobyerno or kung kanino man, kundi sarili ko muna ang ide-develop ko. So yun po ang isa sa talagang gusto nating makita sa kabataan po ng Brooks Point. Naku, ma'am. Habang sinasabi nyo yan, muli kong naaalala yung unang sinabi nyo bago tayo mag-start ng ating interview. Yung magandang pananaw sa buhay. Sana yun din yung isa sa
ma-inculculate sa mind at saka sa heart ng kabataan ano na despite sa sitwasyon ng mga kabataan ngayon ay sabihin nating napaka crucial or ano pa ang dapat na term, dapat mayroong isang magandang pananaw, ano ako next 5 years, yung mga ganon, Opo. di ba ma'am? Magkaroon ng magandang pangarap. Ayan, ma'am, bilang isang magulang, ano po, at saka sabihin na nating Local Youth Development Officer po, dito po sa ating bayan ng Briggs Point, ano po yung mai-advise ninyo sa mga kabataan? Okay, advice. Yes, opo. Okay, sa mga kabataan, no, sabi nga natin, kayo po yung pag-asa ng bayan. So kami po, darating ang panahon na we will leave our place, kayo po ang papalit. So sana po, yung isang kabataan na marunong pong magmahal sa bayan, marunong magmahal sa sarili, marunong pong magmahal sa kanyang magulang, may mataas na respeto po sa lahat ng nakakatanda po. So isa po sa gusto kong makita yan sa mga kabataan. So as a parent po, siguro in-example ko na lang yung mga anak ko. Siguro as parents, nurturing the child, having that open communication po sa kanila. Lagi po sana natin gawin yon bilang magulang. At sa mga kabataan, sa mga magulang na rin. At sa mga kabataan po talaga, yes, masaya pong maging in your youthful years. Andyan po yung dapat in-enjoy natin yun. Yes, wag magmadali. Oo, wag po magmadali. I-enjoy po natin muna yung kabataan at lagi po nating isipin din na ako muna, i-improve ko muna yung sarili ko bago pa man ako maging responsable sa ibang tao. Yes. Maging responsable po muna ako sa sarili ko. Kasi, sabi nga namin ng mga social worker, you cannot give what you don't have. So, wag po muna tayong magmadali sa isang bagay na gusto muna nating gawin kung hindi pa man tayo puno sa sarili natin. So, punuin po natin yung sarili natin sa lahat po ng mga skills, talents na pwede po natin na in a way na pag nasa adult stage na po tayo, ay kaya po nating ibigay sa kung gusto natin magkaroon ng pamilya, sa community po natin, lalong-lalo na po sa bansa natin. We will also have to give it back to the community. So yun po sana mga kabataan, sana po i-empower natin yung sarili natin. There's more to life po sa stage nyo ng pagiging kabataan. Darating pa po yung panahon na magiging adult kayo. So sana po yun din po ang titingnan natin. How I will be, ano po ako pagdating na ng panahon na pag ako ay nasa adult stage na. So, kabataan, be happy po, empower yourself, kayo po ang pag-asa ng bayan po natin. Yes, Thank you. Nako. Parang tumitindig yung balahibo ko. Parang napaka, alam mo yung strike on my heart, yung ating pinag-uusapan ngayong umaga mga kababayan at alam mo yung pag nakikita ko yung mga kabataan na nalululong sa mga sitwasyon na hindi tama, sa bisyo, Yes po. sa paggamit ng, halimbawa, paninigarilyo, mga Yes, ganon. opo. Alam mo, parang ang sakit sa kalooban ko kahit na hindi ko anak. Actually po, Ma'am Allen, sometimes, pag may nakikita ako mga ganong kabataan, parang gusto ko silang sawayin. Kaso lang parang, baka mamaya, di ba, iba na nga kasi ang kabataan, baka mamaya sabihin nila, pakialam mo sa akin, di ba? So, we try na iwasan din po yung ganun. Pero parang, kung pwede lang sana, sasawayin ko talaga, uy, bawal mo na yung magsigarilyo, ganyan. Pero parang, ano ba, out of the blue blood, dyan lang ba muna sa tabing daan? Sasawayin mo ba pag may mga naninigarilyo? Kasi, hindi pa eventually kasi nakakasira po ng kalusugan nila. So, how can they be reproductive adult kung talagang or productive adult po, no? Correction. Magiging produktibo sila kung sila mismo ay sira na po yung health nila dahil po sa mga ginagawa or ini-input nila sa body po nila. Ayun. So, yan. Bilang magulang, di ba, ang sarap din sawayin kahit na hindi mo anak. Totoo po yan. What if, ma'am, ito, bago tayo magtapos, what if, kung mayroon pong isang kabataan na hindi siya makapag-open up sa kanyang pamilya,
ano po ang pwede nyong mai-advise? Okay. Sa mga kabataan po noon na kung yung communication nyo po with your parents ay meron po kayong medyo challenge po sa inyo, meron po tayong, may social welfare naman po tayo na pwede nyo pong puntahan. We have mga social workers po doon to give you, kung talagang nagsisik po kayo ng counseling. We also have po, ang pagkakaalam ko, meron tayong adolescent health center din po sa ating RHU. Pwede po silang magsadya din po doon para to ask help pagdating po sa, kung talagang counseling, kung may mga problema po sila na pwede po nilang puntahan to open up po. At tayo naman din po, no, we want also to put up din na sana may organization din po tayo, although wala pa naman. We want to organize din kabataan at can do peer counseling po sa mga kabataan po. Ang barangay din po natin is parang ini-encourage din po natin na meron po sana silang hub or center po for the youth po. So, ang atin pong Local Youth Development Office, nagko-conceptualize po kami or nagka-come up din kami na sana po ma-establish po yung office natin together with the Population Office kasi po para po ma-in place na po ang ating teen center at saka yung Special Drug Education Center po. So, ito po ay talagang center po para sa mga kabataan na anytime they can go there, makapunta po sila doon para po makapag-seek ng advice or kahit man lang po makapag-unload po sila. Or meron po kasi may isang place po na pwede po silang makapagpahinga, makapaggawa po ng kung ano man po ang ma-relieve po sila sa kung ano man po yung nagbabagabag po sa mind po nila. So, yun po. Naku ma'am, maraming salamat sa inyong mga makabuluhang impormasyon na ibinahagi po sa amin ngayong araw. And of course, sa mga kabataan, of course, sa mga magulang na rin na nakikinig sa mga oras na ito, wag po nating kalimutan ano po ang ating isang tungkulin bilang magulang po ng ating mga kani-kaniyang mga anak na napakahalaga po ng komunikasyon at syempre po napakahalaga din na mailapit natin unang ating sarili sa ating Panginoon, lalo na po ang ating mga anak. Isa rin po na nais kong iiwan sa inyo bago po tayo magtapos ngayong umaga ay napakahalaga po sa mga kabataan or hindi lang sa mga kabataan, sa ating lahat ng mga tagapakinig. Kapag tayo po ay mayroong mga sitwasyon na hindi na natin kayang dalhin, kneel down and pray. Napakahalaga po nito. Marami po malaki po ang maitutulong nito sa ating buhay. Thank you once again, Ma'am Nelia Basadre. Thank you so much. Mga kababayan, abangan niyo po ang susunod na ating segment sa ating program Impormasyon ng Bayan, ang Serbisyong Bayan. Thank you din po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.